Sa mahigit 7,000 isla meron ng Pilipinas. Karamihan dito ay nagtataglay ng pino at maputing buhangin. Napapalibutan ng malakristal na tubig, may mga nagagandahang talon at makapigil hiningang mga tanawin. Dahil dyan, kaya nakilala at hanggang sa ngayon ay kinikilala ang Pilipinas bilang isa sa mga pinaka-the best na tourist destination dito sa Asia. Pero alam nyo ba na maliban sa mga malaparaisong isla meron ng ating bansa, tila dito din matatagpuan ang mga mumunting islang higit pa sa sukat ng lupa. Ang dami ng mga bahay na nakatayo at nagsisiksikan dito. Ano-anong isla kaya ito? Saan ito matatagpuan? At gaano nga ba karami ang nakatira sa maituturing na pinakasiksikang isla meron ng Pilipinas? Ayan, so good morning mga ka-Self TV, panibagong vlog, panibagong lugar na naman ang ating explore ngayong araw. Ayan, so para sa mga timbahay dyan, ito na naman ang pagkakataon nating makapunta o makapasyal sa ibang mga lugar na hindi pa natin nakikita o hindi natin inakala na meron pala dito sa Pilipinas. Sa pamamagitan ni Self TV ay ating pupuntahan yung mga lugar na bibihira lang natin makita sa TV, sa social media o di kaya sa iba pang platform na nandito sa internet. Kaya wag na po natin patagalin pa. Umpisa na po natin ang island hopping. Let's go! Sa araw nga pa lang ito ay ating babalikan ang mga islang talaga namang gumulat sa atin. Ito po yung mga islang hindi ko na halos makita ang lupa o buhangin sa ilalim dahil nga sa sobrang dami ng bahay na nakatayo dito. Number 8 sa ating listahan ang malaparaisong isla ng Nagaraw sa probinsya ng Masbate. Matatagpuan halos 8 kilometro mula sa baybayin ng Placer, ang malahugis kitarang isla na napapalibutan ng naggagandahang sandbar. Taglay ang maputing buhangin at malakristal na tubig. Isa ang islang ito sa mga ipinagmamalaking atraksyon ng probinsya ng Masbate. Sa lawak na abot sa halos 3 hektarya, makikita dito ang buong barangay ng Nagaraw. Meron silang elementary school, basketball court at generator na nagsusupply ng kuryente sa buong barangay. Dahil nga sa liit ng isla kaya walang malawak at konkretong kalsada na pwedeng madaanan dito. Tanging ang dagat, buhangin, ang maliit na daanang ito ang nagsisilbing pagitan para sa maraming kabahayan. Yan. So dahil nga sa ganda ng lokasyon na itong isla, kaya sagana sa huli ang mga mangingisda dito. Dito ko din natikman ng mga fresh at naglalakihang spider shell o mas kilala sa tawag na saang. Mula sa bahaging ito ng Bicol, puntahan naman natin ang gitnang Kabisayaan kung saan matatagpuan ang mga siksikang isla ng Cebu at Bohol. Number 7 sa ating listahan ay ang isla ng Bilang-Bilangan na sakop ng Tubigon sa probinsya ng Bohol. Tulad sa isla ng Nagaraw, ang Bilang-Bilangan ng Bohol ay napapalibutan din ng pino at maputing buhangin. Nasa mahigit 12 kilometers ang layo nito mula sa sentro ng Tubigon at aabutin ng halos 1 oras ang travel time sa pamamagitan ng maliliit na sakayang pandagat. Sa lawak na abot lamang sa mahigit 2 hektarya, meron itong maliit na eskwelahan, covered court at nagsisiksikang kabahayan. Karamihan ng mga nakatira dito ay tanging sa pangingisda umaasa, kaya mapapansing tila naging parking area na ng mga bangka ang baybaying nakapalibot dito. Ayan, so maliban sa maliit na Bilang-Bilangan Island na sakop ng Tubigon, meron din itong kapangalan na isla na nandito din sa Bohol. Para medyo maiba, kaya pinangalanan po itong Bilang-Bilangan East. Ito naman po yung isla na nasa Bien Unido. Mula dito sa Bilang-Bilangan ay dumako naman tayo sa islang matatagpuan malapit sa pagitan ng kalupaan ng Bohol at Cebu. Ito ang isla ng Kuaming, ang pang-6 sa ating listahan.
Sa lahat ng islang ating napuntahan, tila itong Kuwaming ang masasabi kong kakaiba. Maliban kasi sa mga eskwelahan, napakaraming kabahayan at nakapalibot na mayamang dagat. Mapapansin din dito ang mahabang sandbar na sa dulo ay mayroong sementeryo. Kumpara sa mga naunang isla, mas malawak at abot sa mahigit 8 hektarya ang laki nitong Kuwaming. Mapapansin din na marami ang puno na nagkalat sa iba't ibang bahagi ng isla. Ayan, so hindi po natin masasabi yung eksaktong sukat na itong mga lugar kasi nakadepende kung kailan, kung high tide o low tide natin susukatin itong mga isla. Meron kasing mga malalaking isla na lumiliit dahil nga sa unti-unting nilalamon ng tubig yung paligid nito. Meron din naman mga isla na maliliit at minsan lumalaki dahil nga sa nagsisilitawan yung mga nakapalibot na sandbar. At nabanggit na rin natin ang high tide at low tide. Alam nyo ba na sa katubigan din itong sakop ng Bohol, matatagpuan ng mga lulubog-lilitaw na isla. Isa sa mga halimbawa ay ang isla ng Panggapasan na pang-5 naman sa ating listahan. Ayan, so makikita nyo namang hanggang tuhod yung level ng tubig dito. Ayon dito sa ating bangkero, mababa pa daw to kumpara sa mga araw na talagang matindi yung epekto ng high tide dito. Sakop pa ng Tubigon Bohol itong Panggapasan at mula sa sentro ng bayan ay kailangan lamang mag-travel ng mahigit 20 minutes papunta dito. Bagamat hindi ganun kalaki ang isla kumpara sa mga nauna nating ipinakita, meron naman itong elevated na konkretong daanan na pwedeng madaanan ng mga kariton at bisikleta. Bukod sa mga bahay na gawa sa light materials, mapapansin din dito ang ilang palapag at mga sementadong kabahayan. Medyo nakaka-amaze lang kung paano silang nakakagawa ng paraan na makapagtayo ng bahay sa islang hindi lupa, kundi buhangin yung nasa ilalim. Hindi ko tuloy maiwasang matanong kung gaano nga ba katibay yung pundasyon na itong mga bahay. Tulad ng Panggapasan, matatagpuan din ilang minuto lang ang layo mula sa daungan ng Tubigon. Ang islang tila bahain na rin dahil sa hindi mapigilang epekto ng global warming. Ito ang Batasan Island, ang pang-4 sa ating listahan. Kumpara sa mga naunang isla na ating ipinakita, dito sa Batasan sa Tubigon Bohol, mapapansin ang mangilan-ngilang puno ng bakawan. May malapad at sementadong daanan na abot sa halos 1 kilometro ang haba. Pahaba ang hugis ng isla kaya naman isang straight na kalsada lang ang makikita dito. May access sa tubig ang halos lahat ng bahay kaya hindi problema ang daungan para sa mga residenteng nakatira dito. Dahil sa dami ng mga naninirahan dito sa isla at dumadami na rin ang mga estudyanteng kailangan pumasok sa eskwela, kaya makikita din dito ang isang elementary school. Samantala, tuwing high tide naman ay tila nagmimistulang water park ang malaking bahagi ng isla. Naabutan pa nga namin ang ilang mga residente na imbis na ma-stress sa tubig na pumapasok na sa loob ng kanilang bahay, ay ine-enjoy na lang at animoy nasa isang beach resort lang kung makapag-chill. Morning! Mapabata at matanda man, imbis na ma-stress sila dito sa pagtaas ng tubig, ine-enjoy na lang. Ginagawa nila, nagsuswimming. So nung una, pag sinabing Bohol, ang aking mga naiisip ay Chocolate Hills, Tarsier, mga nagagandahang beaches at mga lumang simbahan. Never na sumagi sa aking isipan etong mga matataong isla na kahit yung mga kababayan natin sa Bohol ay hindi rin ito alam o hindi pa ito napupuntahan. Kaya sa pamamagitan ng social media ay nagkaroon tayo ng idea na sa pagitan ng napakayamang dagat ng Bohol at Cebu, matatagpuan ang hindi lang isa kundi maraming isla na nagsisilbing tahanan para sa mga kababayan nating tanging sa pangingisda umaasa. Tulad na lamang dito sa Nasingin, ang pangatlong isla sa ating listahan.
Sa layong abot sa megit 3 kilometro mula sa daungan ng Hitafe, Bohol, matatagpuan ang pahabang isla na halos hindi na namin makita ang lupa o buhangin na nasa ilalim. Sa dami kasi ng bahay na nagsisiksikan dito, maging mga maliliit na bangka ay sa mismong tubig na lumalagi. Gawa sa konkreto ang ilang bahay dito, kaya pag tumataas ang tubig sa dagat ay wala silang ibang magawa kundi ang mag-alsa ng kani-kanilang mga gamit papunta sa lugar na hindi inaabot ng tubig. Ang mga bahay naman na gawa sa light materials ay sila yung nasa gilid o nasa ibabaw mismo ng tubig. Kaya pag halimbawang may bagyo o malakas na hampas ng alon, ay sila ang una at nagtatamo ng matinding pinsala. Ilang metro lang mula dito sa kabahayan, mapapansin naman ang malawak na mga bakawan. Napakalaking tulong nito hindi lang para sanggayan ng malalakas na alon, kundi ito din ang nagsisilbing tirahan para sa mga isda at iba't ibang ibon. Ayan, so sa ilang linggo nating pag-iikot dito sa katubigang sakop ng Cebu at Bohol ay hindi pa rin natin naiikot o hindi pa rin natin napupuntahan ang lahat ng islang matatagpuan dito. Sa po yan sa mga rason kung bakit dapat nating balikan etong bahaging ito ng gitnang Kabisayaan. Mula sa mga islang sakop ng probinsya ng Bohol, tumawid naman tayo papunta sa probinsya ng Leyte, kung saan matatagpuan ang isa sa pinakamalaking producer ng seaweeds. Ito ang isla ng Dawahon ang pumapangalawa sa ating listahan. Sa unang tingin ay akalain mong nakalutang sa tubig itong mga struktura sapagkat hindi na halos makita ang buhangin o lupa na nasa ilalim nito. Napapaloob kasi sa Dawahon Reef etong mga kabahayan kaya mapapansing mababaw ang malawak na parte netong katubigan. Tamang-tama para sa kabuhayan ng mga residente dito ang mangisda, mag-alaga at mag-harvest ng seaweeds. Sa layong aabot sa halos 20 kilometers mula sa daungan ng bato, sakay ng maliit na bangka ay aabutin lamang ng mahigit 1 oras ang biyahe papunta dito sa isla. Sa dami ng mga bahay, gusali at mga strukturang nasa dagat na mismo, tila mahirap masabi kung gaano nga ba karami ang mga taong naninirahan dito. Alam naman natin kung gaano karami ang mga bagyong pumapasok dito sa Pilipinas at karamihan dito kung hindi man lumalapit, tumatama mismo ang sentro nito dito sa Silangang Kabisayaan. Isa sa mga rason kung bakit prone sa bagyo, malalakas na hangin at alon etong isla ng Dawahon. Sa katunayan nga, netong nakarang taong 2021, nang manalasa sa iba't ibang parte ng Pilipinas ang bagyong Odette. At etong isla ng Dawahon ang isa sa pinaka-hinagupit na lugar na sakop netong Silangang Kabisayaan. Kung delikado sa bagyo ang mga islang nasa Silangang Kabisayaan, pinangangambahan naman ang unti-unting paglubog ng ilang lugar na malapit lang sa Metro Manila. Tulad na lamang sa ilang barangay sa Bulacan na nagmistulang dagat na ang malaking parte ng lupa. Halos 2 kilometro lang ang layo mula sa sentro ng Obando, Bulacan, matatagpuan ang isang islang nagsisilbing tirahan sa libu-libu nating kababayan. Ito ang isla ng Binuangan ang nangunguna sa ating listahan. Nitong nakaraang taon lang nang maisipan kong pasyalan ang bahaging ito ng Bulacan. Sakay ng isang bangkang walang katig, dinaanan namin ang mga malalawak na palaisdaan. Hanggang sa marating etong mga nagsisiksikan kabahayan. Tulad sa mga pangkaraniwang barangay na makikita sa iba't ibang parte ng bansa, meron din itong mga konkretong daanan, eskwelahan at samut-saring tindahan. Tulad sa ibang parte ng Bulacan, problema din dito ang hindi mapigilang pagtaas ng level ng tubig. Mapapansin natin ang ilang konkretong kabahayan na tila napag-iwanan na at unti-unti nang nilalamon ng tubig.
Dahil nga sa nasira na yung pathway o yung konkretong daanan dito sa baba, kaya gumawa na po sila ng daanan na gawa sa kawayan. Maliban sa overpopulation at malalakas na bagyo, ay problema na rin sa ngayon ang epekto ng climate change at global warming. Hindi na lang kasi presyo ng mga bilihin ang tumataas, tila nakikipagsabay na rin ang level ng tubig sa dagat, na kung hindi masusolusyonan ay marahil hindi lang itong Bulacan ang lulubog sa katubigan, kundi marami pang isla kasama na ang mga nakita nyo kanina. Isa sa mga rason kung bakit dapat nating i-share itong ating video para maipakita sa ating mga kababayan na sa gitna nitong malawak na katubigan ay merong mga mumunting isla na nagsisilbing tahanan para sa mga libu-libo nating kababayan. So ito po yung mga islang nanganganib na lumubog sa dagat dahil nga sa tumitinding epekto ng global warming at climate change. Kaya naman sa ngayon, hanggat maaari, kung meron tayong magagawa, gawin na natin para maagapan etong ganitong problema.